direksyon ng DOH sa mga umano'y pasaway na PhilHealth member, ang plano ng ahensya, taasan ang kanilang kontribusyon. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Ayos talaga ang Administrasyong Marcos. Matatalino sila pag-usapang salapi, lahat ginagawa ng paraan kung paano nila pagnanakawan at aabusuhin palalo ang taong bayan. Pinag-aaralan ng DOH at PhilHealth ang pagtataas ng premium o contribution ng mga miyembro ng state insurer na lumalabag sa mga batas pangkaligtasan o safety protocols, gaya halimbawa ng mga nagmamanehong nakainom at mga nakamotorsiklo na hindi gumagamit ng helmet. Hindi naman siguro tama na ang isang tao na sumusunod sa patakaran na para sa kaligtasan din naman natin ay pareho yung binabayad dun sa isang sinadya na hindi talaga sumunod. Sinabi ng huwag pahawakin ng paputok yung bata, pinahawak pa rin, yung tatay pa siguro yung tumulong. Tarantado ka ba? Kung ganyan ginagawa sa'yo ng tatay mo noon, huwag mo kami idamay. Hindi kasing siraulo ng tatay mo ang lahat ng tatay sa Pinas, taasan talaga ng hulog ang opsyon nyo sa mga sinasabi nyo na violator, para habang buhay sila magbabayad ng mataas na contribution, dahil mga sakim kayong mga animal kayo, di man lang sumagi sa isip nyo, na kahit bawasan na lang ang kakapirengot na ibinibigay nyo sa mga member, na mapapatanayang may kapabayaan sila kaya sila na ospital. Ayon sa DOH, ito ay para makatulong na mabago ang behavior ng tao, na sikapin din naman na mag-ingat sa katawan at kalusugan. Ipinaliwanag din ni Health Secretary Ted Herbosa na ang PhilHealth ay gaya rin ng karaniwang insurance o HMO na maaring magtaas ng member contribution. Pag ikaw nag-overutilize, pwedeng gawin talaga ng insurance na taasan ng premium mo. Maari kasing ma-deplete o maubos ang insurance kapag palagian ang pagkakaaksidente dahil hindi nag-iingat. Wala nang magagamit ang iba pang mga benepisyaryo kung sakaling kakailanganin. This is one way to control behavior. Kasi pag nakadepende lang doon sa insurance, mauubos yung insurance pag kailangan mo na. Pamilya mo na ang kailangan ng PhilHealth. Kung inubos na ng mga pasaway, sayang tayo. Pero option ba talaga na pabayaran ng mataas na contribution ang mga sinasabi nyo na violator, o gusto mo lang magpabida at sabihin sa pamunuan ng Administrasyong Marcos na, boss may mananakaw ka pa dito ulit, di nyo na nga isinauli ang 60 bilyon na kaperahan ng PhilHealth, gumagawa na naman kayo ng paraan paano mapagnanakawan ulit ang mga members. Sa ngayon, pinag-aaralan itong mabuti ng PhilHealth at ng DOH. Tinitignan ang mga pamamaraan ng ibang bansa sa pagpapatupad ng pagdadagdag ng insurance premiums, lalo na para sa mga safety violators. Nabanggit ang proposal na ito sa gitna ng pagtaas ng mga road crashes incidents nitong nagdaang holiday season. Marami sa mga biktima ang hindi naka-helmet at nakainom ng alak. Sa ibang bansa pa talaga sila kukuha ng idea. Pwede naman na mag-angkas ng motor si Herbosa at yung taga PhilHealth. Bamiyahi sila ng Davao, mag-inom ng alak doon at sadyain na salubungin ang malaking truck, yung siguradong malapit sila sa katuparan sa pangarap ni Cara David, tapos doon sila magpa-admit, walang ayuda doon pag-aksidente dahil sa alak, pero hindi opsyon na pagkakitaan ang taong bayan, gusto kasi ng dalawang animal na ito na magpabida sa boss nila, gusto ipakita na may paraan pa kung paano pagkakakitaan ang taong bayan. Nilinaw ni Domingo na sa ngayon, patuloy pa ring ipinatutupad ng PhilHealth ang zero balance billing sa DOH hospitals, anuman ang dahilan ng injury o aksidente.